Arestado ang isang Chinese national na nagnanakaw ng impormasyon ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Dahil dito, nagawa niyang mapalitan ang laman ng parcel ng mga buyer bago ito i-deliver. May report si June Veneracion. Walang kawala ang Chinese area manager ng isang delivery service. Kasunod ng reklamo ng pinagtatrabahuan niyang kumpanya. He has been stealing company information to actually to get hold of the customer's information. Then from there, he actually had some bogus activities to actually scam the public. Ang siste, gumawa ng bogus drop-off point ang suspect para doon daw maipadala ang mga parcel. Pinapalitan daw ang laman ng mga parcel o package at yun ang i-deliver sa mga buyer. Karamihan maraming reklamo na yung nare-receive nilang package ay hindi tama or wrong items, yung iba bato pa, gano'n, di ba? Ito yung modus. Pagka-intercept niya dun sa parcel, iba ang pinapadeliver dun sa buyer. Nabuking ang ginagawa ng suspect dahil sa dami ng reklamo mula sa mga buyer. Bukod sa modus na ito, aabot daw sa 3.9 million pesos ang nakuha niya sa kumpanya. Patong-patong na kaso ang sasampa laban sa suspect, kabilang ang qualified theft at money laundering. Do you have anything to say, sir? No, nothing. Nothing to say. Okay. Nothing. Yeah. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-aalala ang mga kaanak ng isang Pinay domestic helper sa Saudi Arabia. Kalahating taon na raw kasing hindi nila makontak ang OFW na pinagsilosan umano ng kanyang amo. May report si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. July 2023 nang bumiyahe pa Saudi ang 38 anyos na si Divina Yap para magtrabaho bilang domestic helper. Di akalain ng kanyang pamilya na ang paghahangad ni Divina ng magandang buhay mauuwi sa problema. Ilang buwan pa lang mula nang magtrabaho sa Saudi, humihingi na siya ng tulong sa pangambang bibitayin daw siya roon. Pinagseselosan daw kasi siya ng babaeng amo. Binibigay sa kanya ng rekta ng lalaking pagkain. Hindi dinadaan sa asawa kasi nga tulog pa yung asawa. Pag nadating, baka yun ang kinagagalit ng babae. Mula Nobyembre noong nakaraang taon, hindi na makontak si Divina. Ang huling nalaman nila, isinama daw si Divina ng kanyang amo sa Mecca. Magbabakasyon lang daw po sa ina ng babae ng 2 weeks. After 2 weeks, balik po sila ng damam. Masipag po at mabait yun, magalang. Para isipan na sa akin, ang isip ko, parang hindi sa makanagpunta, parang nilito nila ko. Sa estimate ko lang. Parang kung saan na dinala yun. Nakipag-ugnayan na sila sa agency ni Divina. Nitong huli po, na alam nila nagagalit na kami, sinasagot na po. Inaasikaso naman daw po nila, hindi naman daw po nila pinababayaan. Hininga namin ng pahayag ang agency ni Divina pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga text at tawag. Dumulog na rin ang pamilya ni Divina sa Department of Migrant Workers. Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sharon Cuneta at mister na si Kiko Pangilinan naghain ng reklamong cyber libel laban sa kolumnista at host na si Christy Fermin. Naging mapanira raw ang mga pahayag ni Fermin sa kanyang online show at mga column na nakaapekto sa kanilang pamilya. It's a message also na artista kami, pero ang dami na nakakalimot na nasasaktan din kami, di ba? Na hindi naman ninyo kami kilala, nakikita nyo lang ang trabaho namin. So, okay lang yun. I'm very, pag pinipintasan, okay lang ako, that's part of it, pero sumobra yata. Yes, we are public figures, but we also have rights. Sagot ni Fermin sa kanyang YouTube show, "Don't shoot the messenger." Kasama raw ng kanyang trabaho ang ganitong mga kaso at naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang reklamo. Pero di pa raw siya makatugon dahil hindi pa nakakarating sa kanya ang kopya nito. After 6 years of marriage, Hailey Bieber buntis na sa first baby nila ni Justin Bieber. Libo-libong Swifties pinalahan ang day 1 ng European leg ng The Eras Tour concert sa France. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.